Ka-Express, muling umiinit ang pangarap na NBA ni Kai Sotto. Sa mga nagdaang araw, lumabas ang mga ulat mula sa Basketball Insiders na si Kai Sotto ay nakatakdang sumabak sa 2026 NBA Summer League bilang bahagi ng kanyang panibagong pag-atake sa kanyang NBA dream. At may mga report ding nagsasabing may interest mula sa higit sa isang NBA organization para mabigyan siya ng pagkakataong maipakita ang kanyang kakayahan ngayong summer. Gayunpaman, wala pang official na confirmation mula sa mga NBA teams kung ilan nga ba ang eksaktong nag-aalok o nakikipag-usap sa kampo ni Kai. Ang nabanggit na at least 3 teams ay nanatiling usap-usapan pa at hindi pa ito official at verified. Pero isang bagay ang malinaw pagkatapos ng ACL injury na nagpahinto sa kanyang momentum sa gilas, handa nang bumalik si Kai sa pinakamalaking entablado ng basketball scouting sa buong mundo. Ang Summer League ay hindi lamang exhibition tournament. Ito ang lugar kung saan sinusuri ng mga NBA scouts, executives at coaching staff ang mga posibleng roster additions para sa training camp, two-way contracts at G-League opportunities. At hindi rin ito ang unang pagkakataon ni Kai sa ganitong sitwasyon. Noong 2023, naimbitahan siya ng Orlando Magic para maglaro sa NBA Summer League at nakapagpakitang gila siya laban sa mga NBA prospects at young professionals. Ngayon, mas mature siya, mas malakas, mas may karanasan, at marahil mas malapit kaysa dati sa pangarap na matagal nang hinintay ng buong sambayan ng Pilipino. At ang tanong, eto na kaya ang pagkakataong magbabago sa buong karera ni Kai? Well, kung may isang bagay na paulit-ulit na sinusubok sa basketball journey ni Kai, yun ay ang kanyang kakayahang bumangon sa bawat setback. Mula pa nung teenager siya, hindi na bago ang matinding pressure. Naranasan niya ang hype ng pagiging isa sa pinakamalalaking basketball prospect sa Asia. Naranasan niya ang paglipat sa US para habulin ang kanyang NBA dream. Dumaan siya sa NBA G-League Ignite experiment, lumaro sa Australia, lumipat sa Japan, sumabak sa international competitions kasama ang Gilas Pilipinas. At sa bawat yugto ng kanyang career, iisa ang tanong ng lahat, kailan kaya makakarating si Kai sa NBA? Noong 2022 NBA draft, hindi natawag ang kanyang pangalan. Isa itong mabigat na dagok sa pangarap na maging unang homegrown Pinoy na makapasok sa NBA. Pero kahit matapos ang draft disappointment, hindi tumigil ang kanyang paghanap ng opportunity. Sa katunayan, maraming NBA teams ang nagbigay sa kanya noon ng pre-draft workouts. May ulat pa na umabot sa 12 ng team workouts ang kanyang dinaanan bago ang draft process. Ipinakita nito na kahit hindi siya napili, may mga organisasyon na nakakita ng potensyal ng kanyang sukat, mobility at rim protection. At pagkatapos nito ay dumating ang Orlando Magic opportunity. Noong 2023, inimbitahan siya na maglaro sa NBA Summer League. Isa itong mahalagang hakbang dahil hindi lahat ng international players ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Nakapag-practice siya kasama ang organisasyon at nakita mismo ng NBA personnel ang kanyang kakayahan laban sa elite competition. Pero gaya ng maraming NBA hopefuls, hindi sapat ang isang Summer League appearance para agad makakuha ng kontrata. Kailangan ng timing, kailangan ng development at higit sa lahat, kailangan ng consistency. Dito naging mahalaga ang kanyang paglipat at pagpanatili sa Japan B-League. Habang maraming fans ang nag-aantay ng NBA call-up, tahimik namang hinahusay ni Kai ang kanyang laro, lumawak ang kanyang offensive skill set, naging mas kumpiyansa sa perimeter shooting, lumakas sa rebounding, mas naging komportable sa physicality ng professional basketball. Pagkatapos ay dumating ang injury. Ang ACL injury ay naging isa sa pinakamalaging pagsubok ng kanyang career. Para sa maraming atleta, ito ang uri ng injury na kayang baguhin ang direksyon ng buong career. Pero ngayon, lumalabas na handa siyang bumalik. At kung totoo ngang may ilang NBA teams na muling sumusubaybay sa kanyang proseso para sa Summer League, so ibig sabihin, hindi pa rin nawawala ang interest ng basketball world sa 7-3 Pinoy Giant. At titingnan natin kung bakit mas malaki ang tsansa ni Kai ngayon kumpara sa mga nakaraang taon at kung anong eksaktong klase ng NBA role ang maaari niyang habulin. At bakit maraming naniniwala na mas malaki ang tsansa ni Kai ngayon kumpara nung una niya sinubukang pasukin ang NBA. Well, simple lang, mas kompleto na ang kanyang basketball resume. Noong 2022 NBA draft process, si Kai ay isang prospect na puno ng potensyal pero limitado pa ang professional experience.
Ngayon, iba na ang sitwasyon. Nakapaglaro na siya sa NBL Australia, isa sa pinakamalalakas na liga sa labas ng NBA. Nakapaglaro na rin siya sa Japan B-League laban sa mga dating NBA players, imports at national team veterans. Ang dating prospect ay isa ng tunay na professional player na may ilang taong experience laban sa matatandang kalaban. At sa modern NBA, mahalaga yun. Hindi na lang taas ang hinahanap ng mga kupunan. Hindi na sapat ang pagiging 7'3". Ang gusto ng NBA ngayon ay mga big men na kayang gumalaw sa pick and roll, kayang magprotekta ng rim at may kakayahang maglaro sa iba't ibang sistema. So dito pumapasok ang pinakamalaking advantage ni Kai. Hindi siya traditional na center lamang. Sa mga nakaraang taon, pinakita niya na kaya niyang humawak ng bola, tumira sa mid-range at lumabas hanggang perimeter. Hindi pa ito elite level, pero sapat upang maging interesting para sa mga NBA scouts na naghahanap ng developmental big men. Isa pang mahalagang detalye, ang lumabas nitong mga nakarang araw, ayon sa mga ulat, handang suportahan ng kampo ni Kai ang kanyang pagsali sa 2026 NBA Summer League. Kahit mga hulugan ito ng pagliban niya sa ilang commitment sa Gilas Pool habang nakatuon siya sa kanyang NBA pursuit. Ang simpleng desisyong ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang kanyang panibagong pagsubok at dito lalong umiinit ang usapan. May mga social media reports at basketball circles na nagsasabing higit sa isang NBA team ang nagpapakita ng interest sa Filipino Giant, pero hanggang ngayon wala pang official na confirmation kung aling eksaktong mga kupunan yon. Kaya mahalagang ihiwalay ang verified reports sa fan speculation. Ang kumpirmado pa lamang ay ang kanyang planong muling habulin ang NBA sa pamamagitan ng Summer League route. Pero kung basketball fit ang pag-uusapan, maraming posibleng organisasyon na maaring tumingin sa kanya bilang low-risk developmental project. Hindi siya kailangang maging agad na starter, hindi rin kailangang maging franchise player. Ang target ay mas realistic, training camp invite, Exhibit 10 contract, two-way contract o kaya G-League development spot. At dito nagsisimula ang maraming NBA success stories. Maraming kasalukuyang NBA players ang dumaan muna sa Summer League bago mabigyan ng tunay na pagkakataon. Kaya para kay Kai, ang Summer League ay hindi pa dulo ng laban. Ito ang pintuan, ito ang interview, ito ang audition. At para sa isang bansang mahigit isang dekada nang nag-antay ng isang home run Pinoy sa NBA, bawat rebound, bawat block, at bawat minuto ni Kai ngayong summer ay magiging pambansang pagsusulit. So anong NBA team ang pinakamainam para kay Kai Sotto? At ano ang kailangan gawin niya upang tuluyang makuha ang pinakahinihintay na kontrata? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.